Kaya nga, dinulot muna ni Allah na maitayo muna ang isang gobyernong Muslim na merong pamahalaan, na merong teritoryo at merong hukbong sandatahan, merong army bago nagdeklara ng jihad. Kasi kung ang mangyayari doon sa Makkah ay katulad ng ginagawa ngayon ng mga ligaw na Muslim, yung mga tumatangkilik sa doktrina ng mga terorista, na minority sila sa isang lugar, tapos sasalakayin nila yung mga kuffar, yung mga hindi mananampalataya, at lalong-lalo na inosente naman na hindi naman dapat pinipinsala katulad ng mga sibilyan na wala namang digmaan ng mga Muslim laban sa kanila, o mga off-duty na mga sundalo o pulis, pipinsalain nila. Mga sundalo o pulis na wala namang atraso sa kanila, wala rin naman digmaan sa kanila. Kung gagawin ng mga Muslim na didigmain nila ang Quraysh sa Makkah, ganun din ang mangyayari. Katulad ng ginagawa ng mga terorista ngayon. Na hindi lamang malaking pagkakamali, ito ay isang malaking pagkaligaw. Kaya nga, napakasimple ng usapin eh. Susundin natin ang sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ultimo sa usapin na ito ng pakikipaglaban. May dahilan kung bakit hindi inutusan ni Allah na mag-jihad ang mga Muslim sa Makkah, katulad ng kung paanong may dahilan na tayo, kung wala naman tayong gobyernong Muslim, wala naman tayong teritoryong Muslim, may dahilan kung bakit hindi tayo dapat mag-jihad. At wala tayong pananagutan kung hindi tayo mag-jihad. Ang mahalaga, meron tayong intensyon sa ating mga puso na kung ang mga kondisyon ay kumpleto na tayo nga ay mag-jihad, ay mag-jihad tayo. Pero tayo sa kasalukuyan nating kalagayan ay wala ngang jihad. Kasi kung ipipilit natin na mag-jihad tayo, nakagawa rin tayo ng pagsuway. Nakagawa rin tayo ng pagkaligaw. At ang gagawin natin ay hindi magiging tunay na jihad. Ito ay pagiging tulisan lamang. Nagiging tulisan lang tayo. Nagiging hold-upper. Nagiging kidnapper. Nagiging mapaminsala sa kapwa na hindi natin napapangibabaw talaga ang salita ni Allah. Kaya nga malinaw ang sinabi ni Allah, wajahidu fillahi haqqa jihadihi. Mag-jihad kayo sa landas ni Allah sa tamang jihad, hindi sa pekeng jihad. At ang tamang jihad, ito, yung ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang mga sahaba. Hindi iniimbentong jihad lamang. 2 tao lang kayo sa grupo, tapos namaril kayo ng mga sibilyan, nambomba kayo ng sibilyan, tawag nyo jihad. Nasaan ang iba pa mga kondisyon na tinupad muna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago siya nag-jihad? Nagkaroon ba ng hijrah patungo sa isang teritoryong Muslim na merong gobyernong Muslim, na merong hukbong sandatahan na Muslim, hukbong sandatahan na merong pananagutan sa kanilang misyon, kung ito ba'y natupad o hindi? Kung wala kang nito lahat-lahat ng mga kondisyon na ito, walang jihad. Ibig sabihin, hindi natin ito dapat ginagawa dahil magkakamali lamang tayo. Nananatiling merong jihad sa pagsasabatas, nananatiling merong jihad sa pagsasabatas. Hindi ito na-abrogate kailanman. Pero ang tinutukoy natin dito, kung kulang ang mga kondisyon, hindi tayo maaring mangunguna. Hindi natin pwedeng pangunahan si Allah, hindi natin pwedeng pangunahan ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At syempre, sa mga nabubuhay ngayon, hindi natin maaring pangungunahan ng maalam at ang ating mga pinuno na matutuwid na mga Muslim. Kung sasabihin man nila na wala pang jihad sa ating panahon at lugar.